Uh, okay, game. Magsisimula na tayo. So, okay guys. I-re-review natin kay Boss 6, kay Room 6. Ang i-re-review natin yung content niyang ang sikreto ng Amerika. Kasama dyan ang China, Russia, pati na rin si Tatay Duterte. Pero syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ang pangalan ay Joshua Bustria. Para kayo'y maka-update ng mga bago kong mga video, i-click nyo lang yung notification bell para makapanood kayo ng mga bago kong video. So okay guys, tara na, magsimula na tayo. Click ko na. Ang tatalakayin ko ay naiiba at merong kontrobersiya. Nais ko lang ibaling yung maigi ang inyong tenga at lawakan ng pag-iisip. Simulan na natin. Alam niyo ba kung bakit pinapaalis ng Pangulong Duterte ang mga Amerikano dito sa ating bansa? Unti-unti nang namumulubi ang bansang Amerika. Oo, mayaman pa sila kung maituturing pero hindi na rin iyan magtatagal. Kung susukatin ng yaman in terms of purchasing power, pinakamayaman talaga ang China. Mukhang mayaman lang naman ang Amerika dahil ang lahat ng bansa ay nagbabase sa dolyares. Yes, guys, totoo. Itong Amerika, syempre, at ang mga ibang bansa, kaya lang nila nasasabing mayaman ang Amerika dahil nga sa dolyar, dahil sa value nitong napakalaki. Pero kung purchasing power talaga kung pag-uusapan, mas angat ang China sa Amerika. Influence ng China mas lalong lumalawak sa iba't ibang dako ng mundo. Marami na rin sa kanila nakikipag-alyansa para sa pag-angat ng ekonomiya. Siyempre, ang gusto ng China ay palakasin, patatagin ang ekonomiya ng bawat bansa. Kahit sa kapitbahay nila, kahit sa malayong bansa. Yung Africa nga guys sambay yan, Africa nakikipag-alyansa na sa China. Lalo na yung South America, yung Latin America, nakikipag-alyansa na rin sa China. Pero itong sinabi ni Boss 6 na itong Amerika, maaari siyang bumagsak dahil na rin sa humihina ang kanilang political influence. Mas naaangatan na sila ng China. Tuloy natin. Ang backup ng dolyares ay ang tinatawag nating langis. Ang nagsusupply ng langis sa Amerika ay ang Saudi Arabia at ang mga kalapit bansa nito. Kaya kahit gaano karaming human rights violation ng Saudi Arabia, hindi talaga sisitahin ng Amerika kasi ang Saudi Arabia ang pumupondo ng langis sa kanila. Mga hipokrito, pero meron pang isang sekreto. Malapit nang maubos ang langis ng Saudi Arabia at yun ang hindi alam ng nakakarami sa atin. By the way guys, matagal na tong balitan to na unting-unti na nga daw talaga nauubos na yung langis ng Saudi Arabia. Hindi malabong mangyari na humina ang value ng dollar. Pero syempre, saan nga ba sila kukuha ulin sa susunod na langis? Syempre, pupunta sa ibang bansa yang yang Amerika na yan, para maisalba lang nila yung dollar nila. Marami na rin talagang nakakaalam na babagsak ang dolyar, pati mismo ekonomiya ng Amerika. Saan nga ba mas may marami pang langis? Sa Venezuela, sa Iraq, 'di ba? Maraming mga diyan na deposito, maraming mga langis diyan. Sige guys, tuloy natin. Lahat ng gamit natin ngayon, ginagamitan na ng petroleum. Hindi lang yan sa diesel at gasolina, pati na rin sa plastic, goma, nylon, PVC pipe, floor wax, crayons, rubbing alcohol, pintura at iba pa. Tama. Halos lahat yan ay ginagamitan ng langis. Kaya ganun na lang kabilis mag-extract ng langis ang Middle East ngayon. Maniwala ka man o hindi, pati ang Canada at Amerika, nag-e-extract na rin sila ng langis nila. At ang masama pa dun, mahalaga kasi talaga ang langis. Kasi yan ang kakailanganin sa mga military equipment gaya ng tangke,
aircraft, ano pa ba? Marami pa eh. Yung mga ano, yung tawag dito, attack fighter jet sa mga panghimpapawid. Mahalaga talaga ang langis. Siyempre, yan ang kakailanganin ng iba't ibang bansa para kung sakaling pumutok na yung ikatlong digmaan pandaigdig, meron na silang mga nakatago na silang langis para sa 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 mangyayaring labanan in the future. Tuloy natin. Dati kasi, lahat ng pera ay backup by gold reserves. Totoo. Ngayon, ang ginawa ng Amerika, ginawa nilang backup ang langis. Yung gold reserves nila, wala nang pondo ang Federal Reserves nila. Inubos at binili na ng mga oligarkiya. Mga malalaking kumpanya na ang nagpapatakbo ng kanilang bansa ngayon. Masyado Ito rin yung ito ang isa sa mga posibleng ikabagsak ng Amerika. Wala silang gold backup. Paano na kapag nawala ang langis? Ano ang magiging backup ng dolyar? Wala. Tsaka itong panahon natin na ito, nasa nangyayari ngayon, ang Amerika ngayon, sa pamumuno ni Donald Trump, pwedeng bumagsak talaga ang USA dahil sa mga ipinato nilang taripa sa buong mundo, sa iba't ibang bansa. Siyempre nagpato din naman ng malaking tarif ang China laban sa Amerika. Kumbaga hindi nag-backdown ng China diyan sa USA. Siyempre hindi against sila sa bullying, against sila sa aggression ng USA, kaya bigla silang lumaban ng ganun lang. Tama rin naman yung ginawa ng China, hindi sila nag-back down, hindi sila nag-give up. Talagang ginawa nila ng paraan yung pag-impose sa kanila ng tarif ng USA. Kumbaga patas na. Sige, tuloy natin. kasing naging kampante ang Amerika. Kaya ayun, gusto ng Germany na kunin ng gold reserves nila sa Amerika. Pero wala nang maibigay ang Amerika. Sobrang tiwala kasi ng ibang bansa sa dolyar. Hindi nila Actually, marami talaga nagre-rely sa dolyar eh. Hindi lang naman mga bansa, pati mga tao talagang gustong-gustong dolyar eh. Dahil sa malaki nga naman talaga ang halaga. Kasi marami pa rin bansa talaga na na dollar pa rin na ginagamit pag pagbibili ng langis eh, pati sa pagte-trade dollar pa rin talaga eh. Pero talagang gagawa ng paraan ng China diyan para para hindi nila magamit yung dolyar, para maiangat nila yung mga currency nila. Kasi para sa akin pinang-weaponize ng USA yan itong dolyar sa iba't ibang bansa para mas lalong lumakas ang ekonomiya ng Amerika. Tuloy natin. naisip na flat currency lang iyon. Papel na walang silbi. Ngayon, dahil dito, gustong bawiin ng China ang kanilang investment worth $1 trillion. Wala nang maibigay ngayon ng Amerika kasi nga namumulubi na sila. Kaya ang ginawa ng China, nag-hoarding sila ng gold. Pati Russia, yan din ang ginagawa. Halos lahat ng gold ngayon ay inuubos ng bilhin ng China at Russia. Kasi alam nilang mahina ang Amerika dito. Kaya By the way, malakas na alyansa ang kapag nagsanib puwersa ang Russia at China. Isa sa military power, isa naman sa economic power. Tong dalawang bansa na to, ito yung posibleng humarang at sumira sa mga plano ng Amerika. Marami naman nakakaalam ng ganitong pangyayari. Kasi ang Amerika, sila yung tawag doon, yung mahusay sila sa aggression eh. Gusto nila sila talaga magdidikta sa lahat ng bansa, pero silang dalawa, tong China at Russia, hindi sila nagpapadikta. Talagang kung dinadaan ng Amerika sa patigasan, talagang dadaanin din sila ng China at Russia sa patigasan din. Kumbaga pantay na.
By the way, tuloy natin. Pinagpaplanuhan ng mabuti ng Pangulong Duterte na sa China at Russia tayo kakampi. May mga economic powers ang mundo. Ang mga established dyan ay yung mga first world o yung tinatawag nating West. Sila yung Europe at Amerika. Pero meron ding tinatawag na emerging superpowers. Yan yung BRICS. Brazil, Russia, India at China. Yang mga yan, sobrang yaman na nila ngayon. Ang masama nito, yung West ay dahan-dahan nang nagkakahiwalay. Napansin mo ba na si Duterte lang talaga ang nag-open up ng ganitong issue sa lahat ng presidential noong campaign? Ang sabi niya, wala na daw hawak ang Amerika sa Europe. Bankrupt na yung Greece at gusto nang pumanig sa Russia. Tama talaga ang Pangulong Duterte. Kasi yan ang totoo. Noong 2014, gustong umalis ng Scotland sa United Kingdom. Tapos, last 2016, tuluyan na talagang umalis ang Great Britain sa European Union. Ang susunod na aalis niyan ay France, tapos Italy, Germany, hanggang sa tuluyan na mawasak ang Europe. European Union. Kaya guys. ganun na lang sinusuway ni Duterte ang European Union kasi wala na siyang silbi. Sa ginawa ni Duterte na yun, guys, ako doon, sang-ayon ako sa kanya. Kasi nakikita naman natin kung gaano kagulo nung panahon ng panahon niya, kung gaano katinding kalala ang mga kaguluhan sa Europe, sa West. Kaya mas mainam ang ginawa ni Duterte na pumanig talaga sa China, sa Russia, pati kasama sa India, pati sa lahat ng BRICS. Kasi kung ang pakay lang naman talaga ng BRICS palakasin, patatagin, ayusin yung mga bansang na nalugbok sa ibaba. Kasi ang mga bansang natulungan nila na mula sa pagkababa talaga, guys. Yan yung mga diniktahan ng West at kasama diyan ng Amerika. Yan yung isa sa mga gustong ayusin ng BRICS. Ang lahat ng bansang magulo, na ginulo talaga ng West. Kaya mas maayos talaga ang BRICS, guys. Economic pa lang, maaari tayong umusad, umangat. Dahil mas lalo tayong aasenso kung sa kanila tayo papanig. Kasi Asia naman ang bansa natin . So sa Asia tayo papanig, di ba? China, kapitbahay lang naman natin yan. Amerika, hindi naman, pati West, di ba? Hindi naman natin kapitbahay yan . Sige, tuloy natin. Balik tayo sa BRICS. Unti-unti nang humihina ang West. Tapos, lumalakas ang BRICS. Pero, meron pang mga bansang lumalakas din. Ito yung tinatawag na TIMP. Turkey, Indonesia, Mexico at Philippines. Tayo yung mga emerging developing countries. At yan ang tinitake advantage ni Duterte. Kasi emerging power na rin tayo, particularly dito sa Asia. Saan ka nga ba papanig? Sa humihina o dun sa lumalakas? Sa West o doon sa BRICS? Opinion ko talaga, ito may personal opinion. Kung ako kung ako ang presidente, sa BRICS talaga ako papanig talaga. Wala nang iba't ibang paliwanag pa. Kaya nga sinabi humihina ang West, lumalakas ang BRICS. Siyempre sa BRICS tayo kakampi. Kasi sila yung mas umaangat mas sila yung umuunlad Sila yung nangingibabaw sa sa mundo Okay, tuloy natin. Yan yung sagot kung bakit mas minainam na papanig tayo sa Russia at China. Kontra ito sa Amerika at Europe. Long term kasi yung iniisip ni Digong. Ang Pangulong Duterte ay masyadong wais sa pag-iisip. Tama. Dahil malapit na mabankrupt ang Amerika, naghahanda na yan sa isang malaking gera. Wala na silang mapupuntahan. No choice na sila. Kaya nga,
pinapalibutan na sila ng Russia at China. By the way, isasalba kasi ng ng USA ang kanilang ekonomiya pati dolyar nila kasi na unting-unti na talagang bumabagsak na ang dolyar. Ito sa panahon natin ngayon, laganap ang gera, di ba? Sa Iran at sa Israel. Ito guys, posibleng pumasok sa eksena ang China, Russia, pati North Korea para tulungan ng Iran laban sa aggression ng Israel. Ang sigurado na talagang handa na talaga ang Amerika sa sa gera ka. Parang gusto kasi nila na sila pa rin talaga yung mga ibabaw eh. Okay, tuloy natin. Kasi just in case na may mangyari, ready na sila. Maraming walang alam, pero malapit na ulit magkaroon ng gera. Hindi lang kasi yan naririnig sa mga balita, pero yung ibang bansa, naghahanda na yan. Sa Amerika, di alam ng mga tao doon pero nagre-rehearse na sila ng martial law. Ano pala yung Jade Helm 15? Nakatwiran nila, may military exercise lang daw. Yang mga Facebook at Twitter accounts, mga emails, kontrolado na yan ng US government. Kasi just in case na may itrace sila, madali na lang para sa kanilang mabisto ito at madakip. Yan yung in-expose ni Edward Snowden. Sa Russia, 40 million Russians ang sumali sa kanilang nuclear disaster drill. Konting di pagkakaintindihan na lang, magliliparan na ng mga nuclear sa dalawang bansa. Ang China, naghahanda na rin. Ang mga tunnels na nasa kabundukan nila, puno ng mga nuclear weapons. Kaya nga binabalanse ni Digong ng mabuti ang problemang iyan. Yan yung... Ito guys, ang posibleng pagmula ng digmaan pandaigdig sa hindi nila pagkakaunawan sa isa't isa. Yung isa masyadong aggressive, masyadong mapagdikta, masyadong ma-pride yung isa. Ito namang isang to ang isang panig naman may pinaglalaban din. Pinaglalaban lang nila yung kumbaga gusto nila pantay-pantay lang eh. Mas tama naman, mas maganda yung pantay-pantay. Ang gusto lang din talaga ng BRICS tulungan yung mga bansang naiwan na ng maraming mahabang panahon na matagal na ang mga bansang matagal nang nalugmok. May posibilidad na umasenso talagang ang mga bansang didikit sa BRICS, unlike sa West. Maraming may alam sa ganito. Kaya tuloy natin. Tinatawag na hedging. Kasi kung patuloy tayong magiging puppet ng Amerika, tapos lalagyan nila ng base militar dito, tayo lang ang makakawawa. Gagawin lang tayong battleground sa gera ng US at China. Most likely ang Palawan na talagang nakakaawa. Aray. Totoo itong sinabi ni Duterte. Tingnan nyo, basahin ninyo. So, ayan basahin nyo yan. Talagang tayo makakawawa. Dalawang higanteng bansa maglalaban sa bansa natin. Di matatamaan tayo ng balat bomba niyan. Pati mga missile nila, pati mga nuclear bomb nila. Marami kasing may hindi tinitingnan ng mga ganitong bagay eh. Na basta-basta lang sila titira ng titira. Kaso ayaw ganito, ayaw ko sa ganyan, ayaw ko sa China. Pero ang hindi nila naiintindihan talaga dito sa ginagawa ni Tatay Duterte, ayaw lang niyang madisgrasya, ayaw lang niyang mawasak, ayaw lang niyang madamay tayo sa sa salpukan ng dalawang higanteng bansa na yan, na Amerika at China, kasama Russia, kasama ng China Russia. Yes, mapapahamak tayo, 'di ba? Remember nung World War II, Japan laban sa USA, 'di ba? Nawasak ang Maynila kasi nandito yung Amerika. Tama naman, 'di ba? Kaya nga tinitimpla ni Digong yung sitwasyon ng dalawang bansa. Napalala kasi niya ang alliance sa Russia kasi doon siya kukuha ng military hardware.
Maganda ang mga armas ng Russia. Ika nga, state of the art. Modern na rin ito. Maganda rin naman ang armas ng Amerika. Ngunit, mahal masyado ang maintenance. Unlike sa Russia na madali lang i-maintain. At sa manpower din. Kaya nga, naghahanda na rin si Digong. Ito isa sa isa sa gusto ko sa Russia. Ano sila, straight to the point sila. Wala na silang salita-salita. Kung tutulong sila, tutulong sila. Libre pa. Kumbaga, bago pa yung ibibigay nila sa'yo. Ganyan sila kabait sa mga bansang mas kaibigan nila. Hindi sila yung nagdadalawang isip na tulungan yung bansang kaaliyansa nila na mabuting may mabuting kalooban. Diyan talaga ang gusto ni Putin, gusto nyo rin niya umangat yung ibang bansa. Unlike kasi sa Amerika, kapag bibili ka sa kanila ng armas, may rami pang salita-salita yan. may pa-meeting pa, may pa-media pa. May mga pa-press con pa kung magbibigay sila ng armas, di ba? Di ba totoo naman yun? Sige, Hanggang dyan lang talaga sila sa Scarborough. Paano kasi? Nasimulan na yan noong panahon pa ni Aquino. Sabi pa nga niya sa isang speech last year noong August 24. Huwag mo talagang kakalimutan. It was addressed to China. I guarantee them na kapag kayo ay pumasok dito, it would be bloody. And we will not give it to them easily. It would be the bones of our soldiers. Isalin nyo na yung akin. Pero we will not allow any country to invade the Philippines. Hindi lang China, kundi kahit anong bansa na gustong sakupin ang bansa. Tandaan mo, kahit gaano kaliit ang Vietnam, di yan nakuha ng Amerika. Sa lahat ng presidente. Itong nabasa ko sa kasaysayan, 1970s ba yun, nung yung Vietnam na may gera sa kapitbahay nating bansa. Ang tatlo sumakop sa kanilang malalakas na power China, France, pati USA. Lahat yon na-defeat ng natalo ng Vietnam. Doon ka bibilib sa kanila. Kumbaga sa kanila, talagang handa nila ipaglaban, handa silang mamatay para sa bansa nila na gusto nilang palayain din laban sa colonialism. Saludo rin ako sa Vietnam na ito Itong kapitbahay natin, itong mga kamukha din natin. Yan din dapat talaga ang tinutulungan ng bansa natin. Para silang sa Middle East ba yon, Afghanistan. Bilib din ako sa Afghanistan. Kumbaga, Afghanistan ng Southeast Asia ang Vietnam. Malakas game. Enting dumaan, si Duterte lang ang pinakamagaling in terms of defense. Kung meron mang i-invade sa atin, di pa nila nakikita kung paanong magkaisa ang mga Pilipino, kasama ang AFP, NPA, MILF Tama. at MNLF. Lahat yan ay susunod at dedepensa sa Pilipinas at ipagtatanggol ang bansang ating sinilangan. Ito yung gusto ko kay Duterte. Magaling siya mag-isip, talagang tinitimpla niya. Iniisip niya muna bago siya tumira, bago siya gumalaw. Maraming hindi nakakaintindi dito sa ginagawa ni Tatay Duterte. Pero sa kayo na yon, sa mga bulag-bulagan dyan, sa mga nagagalit sa kanya, wala na tayong magagawa dyan. Ang kanya lang, pinagtatanggol lang niya tayo, mahal lang niya tayo. Nagtatrabaho siya para sa atin. Hindi siya loko. Mas mas patriotic siya. Mas maka-Asian siya. Itong ginagawa ni Duterte, guys, ito yung pagmamahal niya sa atin. Kasi bilang presidente, magtatrabaho siya para sa atin, para sa masa. Kumbaga, gusto niya tayong protektahan. Yun.